Praise. Hello. Our eyes, let's pray. As the song have ended, igsoon, He is worthy. No one else is worthy. It is only you, Jesus, who is, who has, and who is to come. Salamat kaayo, Lord. It is through your grace, Lord God, pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong gugma, pinaagi sa imong pulong, Lord God, kami nahiluhas sa among pagtuo diya sa imong gibuhat 2000 katuig ang nilabay sa krus, Ginoo. Father, we pray that today, Lord God, will be a great day to hear your word. I pray, O God, nga kaming tanan, Ginoo, makabaton kami sa kaalam, kabaskog, Lord, kusog ug kalanunon sa among kalag karong adlaw. I pray, God, nga Lord, dili masayang, Lord God, ang imong pulong nga gitagana karong adlaw. I pray, O God, that each and every one, Lord God, nga kutob sa makadungog, kutob sa makasabot, kutob, O God, sa masudlan sa tingog nako karon, Ginoo. I pray that each and every one will be penetrated, Lord God, sa imong pulong. And that change will start in our hearts, Ginoo. Lord, ayaw itugot, O God, nga Lord, kami in and out sa simbahan, Lord God, without changing anything. Ayaw itugot, Ginoo, nga Lord, sa matag Domingo nga kami mo simba, O Dios, walay mabag-o ka namo, O God. I pray, Ginoo, that each and everyone will have that heart, Lord, that eagerness to grow, that eagerness to do, Lord God, what is holy, what you are calling us to do, Ginoo. And I pray, God, that each and everyone will act as your ambassadors, Lord God. Salamat kayo, Ginoo. I pray nga ikaw magatagana sa imong pulong karon, Lord God, alang sa imong kahimayaan. Itago ako sa imong hamili nga dugo, Lord God, nga walay kaalam nako ang ilang makita, kundi ang imong mensahe karong adlaw, O Dios. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. So, nindot kaayo ang adlong Domingo, igsuon. It is a day, igsuon, nga to hear God's word. Niya, inubanan bagid sa mga gwapog, mga gwapa natong mga kaigsuunan. No? So, perfect kayo ang Sunday. Amen ba? Amen. Now, the title of the word for us today is called Ambassadors of Heavenly Nation. Ambassadors of Heavenly Nation. Ikaw nga naadiri karon, whether bag-o pa ka or taod-taod na ka diha sa pagtuog, sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, ang ikaw igsuon isa ka ambassador sa usa ka heavenly nation. Nganong nation akong gibutang dira, dili nasod akong ginapasabot, kundi a group of people. Mo bitaw nang sa nation kanang moingon ta og unreached people group, there certain kinds of nations, ethnicity. Amen? But our ethnicity igsoon is heavenly, mo nang samtang wala pa ka naabot sa langit, tagalangit na kadaan. Kinsa may tagalangit diri. Amen. Ay tama day sa bago ko mo proceed, maghay ta sa atong mga kaigsuunan nga mutan-aw anhi unya. Pwede nato ni siya matuyok? Kaya aron mabati nila ba nga naa sila kauban? Nga dili lang sila ang matag Sunday nagaanha, say hi sa ato mga kaigsuunan nga geek naa sa Japan and to other Australia. Si Kuya tawag ni kay Ate Judian. Ayan, sa mga taga Middle East, say hi. Hi, alright. Gusto na ko sila ikuan, dugay na nako ni gusto buhaton kay we want to know you guys that you are not alone. Amen? Igsuon na to sila, whether naa sila diri or naa sila dito. Wala na to sila gipasagdan. We are still part of their family and they are still part of our family. Amen? So ambassadors of heavenly nation. Ingon pa diri, an ambassador is the highest ranking diplomat assigned by a government to represent its interest in a foreign country or international organization. Kadungog na magpulong nga ambassador. Amen? Kanang ambassador nga panalitan,
kanang ambassador sa Pilipinas nga naa sa US, but pasabot na naa sila dito to act in behalf of the government. Kung unsa ang interest sa government, mao bitaw na nga kapag naay mga repatriated OFW, ang isa sa maglihok sa mga trabahoon dito, ang mangandam dito, ang mo represent sa mga tao, isang ambassador sa nasud nato. So, kumbali, ang ambassador nga, ikaw nga naka-assign ka sa laing nasod, ikaw ang mo represent sa imong nation. Amen? So, yun pa dere, beyond sa government, the term broadly refers to anyone as acting as an official representative. Promoter, no? Kinsay mga promoter dere, or advocate for a specific brand, cause, or organization. So, baabot pasabot, pag moingon ang title na ito nga ambassadors of a heavenly nation, ikaw ug ako, ambassadors ta, gina-represent nato ang langit. That kung unsa ang naangad to, mo'y ma-experience nimo diri, ug mao'y ma-showcase nimo, ma-promote nimo, ingon pa dito, ma-advocate nimo samtang wala pa ta mipauli dito. Kay dili man taga diri. Kinsa may taga diri sa kalibutan. Basig napay nagdahom nga kutob na kadiri sa kalibutan. Naay po lugar nga nagapaabot nimo dito mo bitong giingon ni Kristo sa Juan 14 nga ako moadto dito mag-andam og luna para nimo. Ingnay mo katapad naay luna para nimo dito. Kaya nga naman, Jesus is preparing a place for you and me. Because you don't belong here. Amen? Wala ka na belong diri sa kalibutan. Once we pass this earth, dito ta mamauli sa iyaha. So, karon pa lang nga wala pa ta mipauli ngadto, we are ambassadors. Kaya nga naman, we are called nga dili lang kita ang mungadto dito apan daghan sab ang makaila sa Ginoo. Daghan sab ang maka-establish og relationship sa iyaha. Sama sa relationship nimo kauban ang Dios. Munang kinahanglan nimo i-promote, kinahanglan nimo i-advocate, kinahanglan nimo mahimong lifestyle na nimo, ang imong heavenly nga nation, ang imong heavenly nga dwelling. Kay tungod, kumbaga ginapakita nimo, gina-showcase nimo nga nindot yung kaayo didto. Amen? Kinsay mga tagalangit diri? Kinsay mga tagalangit diri? Tanan yun mo claim sa nga tagalangit. Praise the Lord. Ug nawa. As Philippians chapter 3 verse 20 nagaingon, but our citizenship, say citizenship. Ang citizenship nato kuno daw is in heaven. That is why firm kay ta mo to nga tagalangit kita, because we as believers of Jesus, ingon si Paul, our citizenship is dili diri sa Rome, dili diri sa Israel, dili diri sa Pilipinas. We are not Filipinos, but we are citizens of heaven. Because once nga mga matay natatanan diri sa kalibutan, mamauli ta dito ang atuang permanent dwelling. Ang pinaka-permanenteng eternal nimo nga lugar. Muna nga kita samtang naapa ta diri again, we are ambassadors. We are brand endorsers. We are advocates, igsuon. Amen? And from it, we await a Savior, the Lord Jesus Christ. So samtang gapaabot ta, mutrabaho ta, magpakita ta, ipaibog nato sila hanggang inaani ang nagpaabot nimo kung imuhang dawaton si Kristo sa imong kinabuhi. Amen? But the question is, do we really know what heaven is? What na hini amen? Do we really have that strong idea, that strong kanang logical nga purpose nga nakabalog yung ka sa langit? Or basig ni ani, ni tapon lang ka diri, ni simba lang ka diri, kay wala na kay masimbahan lain. Another thing is, do people see and experience a glimpse of heaven when surround us? Kabalo kung unsay tama nga gamiton surround or around us. Basta kay kung Bisayo nato, mabati ba sa ubang tawo
ma-experience ba nila ang katiting sa langit kung kita ang ilang kauban? Or basig makaingon sila nga buhi mata pero impirno na. Amen? Because of hopelessness, because of being too separated from God. Kanang madugay ka nga grabe ka kalayo sa Ginoo, you are living as if you're living already in hell, igsuon. So asa taana, do we really have that idea, strong idea that we belong to heaven? Because kung muingon yung tag yes, and we firmly know that we belong to heaven and not on earth, we live as if we represent heaven on earth. Sabta na to, magkinabuhi kita igsuon nga susama nga dalaon nimo ipakita nimo sa ilaha kung unsa ang pamati sa langit diri sa kalibutan. Amen? Ingon pa diri, we cannot represent our heavenly nation if we simply do not belong to that nation. Dili ka makaingon igsuon nga I am an American citizen. Pero ang imuhang in English kay buki kayo, Pilipino kayo. Tapos itong pagyud kayo. Nagi mo ingon si mo, American citizen jud ka? Born and raised in America? Or nagi kay dugo nga pagka-Pilipino? Kaya naman, ang imong makita, imong ginapakita is dili man ka tunay gyud nga puti, as in white na white. Probably, pamilya lang nimo dito nakatrabaho, dito ka gipanganak, you are adopted as an American citizen. Nahimo kang Amerikano. Pero sa pamanit nimo, sa pangistorya nimo, di gyud ka Amerikano. Pinoy na Pinoy. So we cannot represent a heavenly nation if in the very first place di na ta belong anak nga nation. You cannot say nga, I will represent heaven, and then ikaw mismo at the back of your mind, wa ka kabalog yun, kung sure bagyod kang makasuod yun kas langit. Kung sure bagyod kang nga, bagyo'y langit. Kinahanglan mo siya i-establish sa imong sistema, sa imong pangutok, because mindset is hard to conquer. Kaya kung unsay naandan, mo ay pakamatyan. Kung unsay nasugdan, mo ay tiwason. And then when the new idea comes, mahimong hugot, maggubot ang imong ulo, tama ba yun na iyang ginatudlo? But when your idea, your mind, ang imong spectrum igsoon is totally 100% that you belong to heaven, ang imong actions will flow. That as if you are working, you are doing, you are moving, you are acting as a citizen of heaven. Amen? Hallelujah. The dangerous kind of Christian. I will share with you a few points about this kaning topic. The dangerous kind of Christian. Kind of Christian. Kumbaga na ay delikado ni nga klase nga pagka-Kristiyano ning tawhanan ni. Ayun pa in Revelation chapter 3 verses 14, ngano na inunana man pagsuwat. 14 to 15. Ingon pa dara, to the angel of the church, the background church ani kay si Jesus, kay istorya ni si John the Beloved, and siya vision ginapakita kay John the Beloved. And then kani ang yang mensahe sa certain church in Laodicea. Take note, wala siya naghisgot og syudad kundi a certain church, the angel of the church in Laodicea. Part of Turkey in the modern time, igsuon. Ana pa siya si Jesus, these are the words of the Amen, the faithful and true witnesses, the ruler of God's creation. I know your deeds. Say, I know your deeds. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot or cold, I am about to spit you out of my mouth. Ganina, gitagaan kong tubig sa kung sa kay mag-drum sigsuon. And naman siya sa tumbler, nag-expect na
gyud ko nga perting bugnaw gigikan yun sa dispenser. Pag inom nako, kana tama gyud, lukewarm. Wadyoy lami. Pero salamat kay Love sa concern for giving me water. Pero kinsay nakasulayan na mo inom kag tubig nga dili sa bugnaw, di pud sa init nga pwede mong kapihan. Nagyud siya sa tama-tama ra gyud nga wag gyud lami imnon. Di ba you would not want to take it. Pero probably kung wag gyud laing tubig mapugos yung ka nga mo inom ka. But here Jesus doesn't like lukewarm water. He doesn't like lukewarm kind of faith. Lukewarm kind of Christians igsuon. Unsa may pasabot ana pastor? Kapag hot kay save, kapag cold kay dili? No. Ingon diri ang kaistorya diri sa author, ang kaistorya ni Jesus is ang church. Very seldom in a church nga nay unbeliever, very seldom mahitabo. Buot pasabot puro believer ang audience nga ginapadalhan sa letter. Buot pasabot puro believer ang kaistorya ni Jesus. Nganong naay hot or cold ug nganong niingon man siya nga ana siya, I wish you were either one or the other. To give you a historical background igsuon, ang syudad sa Laodicea wala sila yung natural source of water. Wala sila yung natural source of water. Ang water nila gikan nasa gikuha nga water gikan sa Miriapolis. Ang place sa Miriapolis nagaproduce og hot spring water. Ginapabiyahe nila ang tubig via aqueduct, kana bitong murag kanal kaniadto. Pero wala na siya leaking nga kanal igsuon. Nya kadang ginapustihan ang kanal nasa ibabaw moagi ang tubig, aqueduct. And then since init man to siya, ang purpose sa Mariapolis, ang kato nga hot spring of water gives healing purposes. Na ay, di ba kay namdo mo kinsay nakaadtoan ng Lake Agco kaniadto? Ha? Kinsa familiar ana? Na hot spring dia sa ibabaw sa Kidapawan. Ganindot kayo tambayan labunag napuno kag burot-burot sa imuhang panuhot. Itambay nimo dito atong langob nila nga murag uben, lamig is paminaw. Nya inigawas nimo bugnaw kay hangin, murag lamig kay magbalik-balik tuslob gawas. And they say that it has healing properties, especially ang sulfuric nga content sa yuta o sa tubig. So imagine nimo ingunana siya na siya healing capability kumbaga ang water nga init nga gikan sa Miriapolis. So ginatabok na nila padulong sa Laodicea, and then para mapabugnaw to siya nga tubig, nagkuha po sila og cold water, which means cold spring pod nga gikan sa Colossae, ang lugar sa mga Colossians. No? Sa kanang libro nga nasa Colossians. Naapo dito'y cold spring water, gina-aqueduct gihapon nila para mag-abot dito sa Laodicea. Now, inigabot sa Laodicea, ang tubig dito mix hot, mix cold. Ang kainit sa tubig gikan sa Miriapolis, dili niya kayang initon nga same nga temperatura nga gikan dito ang gikan dito sa Colossae. But pasabot dili sa init kayo, di po siya bugnaw kayo, tama-tama ra gyud. And once the visitors na yung mga bisita kuno daw nga mo inom ato nga tubig, they would not want the water. Kay lukewarm, half cold, half hot. Dili siya cold, dili po siya hot. Naaragid siya anang estado. Walay lami nga tubig, and they would spit it out. They would not want to drink it. Imagine nimo ang kaistorya ni Jesus dire. Believers sa church, ginaing na niya, I know your deeds. I know your deeds that you are neither hot nor cold. Ang hot water nga nagahatag og healing properties, ug ang cold water nga gikan sa cold spring sa Colossae
nga naghahatag og refreshment. Di ba? Kanang igang na kayong panahon, lumiya mo atog balutakay, maligo sa balutakay. Lami kay mo atog Batasan Falls, maligo sa Batasan Falls. Cold water, you would want cold water to refresh you. And then, ginapakita ni Jesus, lukewarm Christians neither refresh others nor heal others. But pasabot, Kristohanon nga nag-operate lang yun on His own. Nga dili makatandog sa ubang tawo. Nga dili makahatag og impluwensya sa ubang tawo. Nga kanang wala gyud pag naa ka surrounding sa unbelievers, kay mura ra po kag unbeliever. That they would not see the distinction between you and unbelieving people. Where we are called to be hot nor cold. Heal people, touch people, inspire people, bring people to church, bring people to Christ. Well, dili po ta cold, nga mamahimot ang maabi-abihon kaayo kanila. Mamahimot ang refreshing kay sa ilaha, makatabang ta sa ilaha, makahatag-tag kanang kaayo sa atong mga isig katawo. Neither hot nor cold. Nagpuyo ra gyud ka on your own. Nagpuyo ra gyud ka. Na mga tawa ni probably simba lang tapos buuli lang, wala ra gyud. Like walay mahitabo nga impact silang community, walay na mabuhat nga impact sa ilang opisina, walay mahimong impact ngadto silang eskwelahan, silang mga kaklase, because they are Christians on their own. And it is a dangerous kind of Christians, because Jesus said, I don't like it. Asya, because you are lukewarm, neither hot or cold, I am about to spit you out. Amen? Out of my mouth. Lukewarm water doesn't satisfy a thirst soul. And the lukewarm faith doesn't honor a holy God. Hello? Kita na to? And grabe gi-invest ang Lord sa atua. Grabe siya gi-invest just to bring us back to His place. Kanang gusto kaniya, papaulion kaniya saya, ma-reconcile ka, pabalik niya. Mauli ang imong pagbati diha sa Ginoo, mauli ang pagbati sa Ginoo diha sa imuha. Gi-invest niya ang tanan. Napay parable dito nga, gipadalag mga messenger ang harvesters sa field, ginapatay sa mga harvesters ang ginapadalangan niya nga mensahero. Hantod sa iyang buktong anak na gyud ang iyang gipadalag, gipatay gihapon nila. What does it say? Because God have invested so much for you. Nga gihigugma kay ka sa Ginoo that He would want you back to Him. That at all cost igsuon by the blood of His one and only Son, para lang yun nga maluwas ta. And kita po, may go through po grabe yun nga pagpangalagad. Grabe atong pag-unong sa simbahan. Tapos at the end of the day, we would end up as lukewarm. Kaya nga atong kinabuhi, wala din nakahatag og impact sa laing tao. We are just Christians on our own. Kaya so busy kaayo ko. Kaya so I am not trained to do that. Kaya so I am not called to do that. Kaya so wala ko'y ability, wala ko'y talento para mukabig og tao. Church, unsa di kalisod ang mo istorya, mo testify sa kamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hello. That would end up inspiring someone nga I would want that God of yours. Kanang gustuhon niya nga ang imong Dios maayo kay nimo ba, gusto na ko na nga Dios. Asa man ka nagasimba, gusto ko dito mo simba. Asa man ka nagapangkalagad, dito ko mga lagad, kinakita na ko ang imong Dios na higugma kaayo sa imo. Na I would want your God to be my God. Amen? Cold water refreshes, hot water heals.
But you are lukewarm. You are serving no spiritual purpose right now. Sakit kayo masultian ta ni Jesus ani. Amen ba? Nga, sa imong kadugayon nga pagkuan, nga paguban-uban sa simbahan, pagkadugay-dugay nimong pagpangalagad, you would end up nga, ingnon ra ka sa Ginoo nga you're neither cold, you're nor hot, igsuon. I would want to spit you out because wala ta ni perform as ambassadors of heaven. Wala ta nakasabot sa kung unsa gyud ang konteksto sa langit, unsa gyud ang gibayran ni Kristo para ako makaadto og langit, kung unsa gyud ang giagian ni Kristo, tanan gipangagian ni Kristo para ikaw ako makasulod sa ganghaan sa langit. Amen? He invested so much. I hope karong adlaw igsuon mahigmata ta. Amen? Sa ginagmayng paagi dili komplikado ang pag-explicar sa laing tao nga maayo kayong Ginoo igsuon. Amen? Like murag og nakigistorya ragog kag simple kayo nga naay kadaugan nimo nadaugan ba kag raffle? Nakauli ba mo gikan sa ospital? Nakabuhat ba kag maayong butang? Nga imong i-share sa imong kauban sa opisina, i-share nimo sa imong kauban sa trabaho, kauban nimo sa klase ba nimo? How hard can it be? But we do not and we cannot share something we do not have. Tama? Lisod i-share ang usa ka butang nga wala day nimo na realize gihatag sa Ginoo sa imo. Nga wala nimo hatagig value nga ang gipakamatyan ni Kristo sa cross, kuyaw day kay ito giagian ni Kristo. That ang imo lang yun is kanang maluwas lang yun ko, maulang yun na akong tuyo, maluwas lang ko. But we have to serve a purpose nga samtang buhi pa ta, ipasabwag sa Ginoo ang iyang pulong, ipasabwag sa Ginoo ang balita, ipasabwag sa Ginoo ang gospel igsoon, ipakatag hangtod nga tanang dila musugid nga ikaw ang Dios. Ang tanang tuhod muluhod ug musimba kanimo o Dios. That's the whole point. Muna spiritual purpose nato. Aside from worshiping a God, we also extending our arms to those people who do not know that God of ours. Amen? We are ambassadors of heavenly nation. Rags for riches. Following verse igsoon in 17 and 18, ana siya dira, you say, I am rich. I have acquired wealth and do not need a thing. Katawhan gikan sa Laodicea igsoon. Katawhan sa sulod sa church. Dili unbeliever ang nitubag anak ang Kristo. Dili unbeliever ang niingon ana nga I am rich, dato nako. I have acquired everything. Every wealth. Ano siya? Naangko na nako tanan. Kabtangan, kwarta. And I don't need a thing. Ana siya. Do you realize that it is a church member who said that? But you do not realize that you are a wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Ingon si Jesus. Siya confident ra kay ka sa wealth nga imong na-acquire. Pero actually, wretched means malas. Malas kay ka actually nga tao. Sila nga mga tao nga wala sa Ginoo. Wretched. Di malas kaayo. Pitiful, makaluluoy kaayo. Poor, pobre kaayo. Blind, buta, ug hubo, igsoon, naked in the eyes of the Lord. Why? Because they thought that they have everything they need. Basta kay naaraw ko sa simbahan, nagasimbar ako sa simbahan, I am good already. But we have
to remember that we need to be either hot or cold. We need to do something to make an impact ngadto sa gawas, ngadto sa kasilinganan, ngadto sa kaubanan sa trabaho, ngadto sa mga tao nga random ra kay nimo makaila. Driver sa pedicab, driver sa van, driver ba sa bus. Kung pwede lang piloto nga sakyan nimo mula kag Boracay, ila-ila ha. The point is, we have to bear that badge as an ambassador, as a brand endorser, as an sa to ako nga word, as a brand endorser sa heaven. Amen? Nga lahira ang kinabuhi nga nasa Dios. Kung ikaw may problema ka, ihatag sa Ginoo, ila-ilaha ang Ginoo. Dili siya lisod istorya sa mga tao igsuon. As long as nabuhat nato ang atong trabaho, mo touch sa ubang tao, mo inspire kanila nga mo simba pod sa Ginoo. Ana siya diri, you say, I'm rich, I have acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are a wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Ang tambag ni Jesus, ana siya, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you become rich, and white clothes to wear, para dili ka hubo, so you can cover your shameful nakedness, and a salve is mura siya balm, kanang mura bitaw liniment bitaw nga kuan, a salve to put in your eyes, so you can see. Asa paliton kang Jesus. Ang problema kay dili man to ma-trade in ang imong kwarta, ang imong kabtangan ngadto sa kung unsay ma-offer ni Jesus. It only means, how do we buy from Jesus if we are spiritually bankrupt? If we do not know Jesus, if we do not have this real relationship with Jesus, we are eternally, spiritually bankrupt igsoon. We do not have and we do not owe anything. Wala tay butang nga pag-aari nato. Kwartahan lagi ka sa kalibutan, pero ang langit wa kaila sa imong ngalan. Ilado kay ka sa kalibutan, pero ang langit wa kaila sa imong ngalan. Asay mas importante ang kinabuhi ba diri sa kalibutan nga grabe hamubo ra kayo, o ang kinabuhi dito sa langit kauban ng Dios ang Ginoo nga walay katapusan? So ara sa diri, we don't buy with money. We buy by trading our self-reliance for His grace. I-trade in nimo, Lord. Buhian ako akong self-reliance, kanang pagsalig sa akong kaugalingong pangutok, ang pagsalig sa akong kaugalingong kahawod, ang pagsalig sa akong kaugalingong kwarta, sa akong mga kabtangan, sa ako ang pamilya, sa ako ang pagka-ilado nga tao diri sa kalibutan, akong ikambyo, Lord, sa imong grace and live by your grace alone. We trade our dirty rags of self-sufficiency for His white robes of righteousness. Remember that one day we will be judged, and those who will find righteous atubangan sa Ginoo will be safe from the doors of hell igsoon. Pero kana siya nga righteousness, dili na nimo makabot diri sa kalibutan. Makabot ra na nimo kung imuhang ibutang imong pagtuo diha sa Ginoo. Tanggalon nimo imong karapatan nga mangutana, tanggalon nimo imong kanang mo ang kasing-kasing, ang kanang pamatasan nga mo reklamo bitaw sa Ginoo. That is self-reliance. That I rely on what I know. I rely on how I operate, how I live in this life. Ingon siya dara, you have to surrender it, to give it up to God. Because God is the Alpha and the Omega. He is
full of wisdom. Nasayod siya sa kung unsay moabot sa atuwa. Nasayod siya unsay para sa imuha. Amen? So I'd rather trade igsuon ang self-reliance nako for the grace nga iyang gina-offer. Kay sa tinuod lang, sa tinuod lang yun igsuon. Just because nagalingkod ka sa lingkuranan sa simbahan, that automatically you are a saved person. It is a hard pill to take. Lisod kinasyo tunlon nga kamatuoran igsoon, pero dili tanang tao nga nagasimba karong adlaw nga kasabayan ninyo nga nagapainit sa bangko karon sa matag simbahan sa kalibutan, nagapasabot nga luwas na siya nga tao kay naa siya sud sa simbahan. The four corners of the church does not guarantee you a place on heaven. It is only by your relationship, by that faith that you have with Jesus, and by the trusting on God's grace alone. Diha ragyod igsuon that we know we belong unto that nation, that unseen nation, unseen place, unfathomable place for us nga nadiri sa kalibutan. Kung wa pa nato nakita, di pa nato mahatagan og kuyaw gyud kayo nga explanation ug unsay hulagway sa heaven, but we are excited to go there. Excited ka nga moadto didto because gikambyo nimo ang imong kaugalingong katungod sa grasyas Ginoo. Amen. Now, the heart of the king. Imagine, ingon Padre, in verse 19, those whom I love, I rebuke and discipline. Katong mensahe ni Jesus igsuon that I would want to spit you out of my mouth. Dili pa to siya mao'y finality igsuon. Wala to nagapasabot ng katong tanang na mga tao sa Laodicean church na nga crash out na gito sila tanan. But ingon siya in verse 19, those whom I love, I rebuke and discipline. That totally means nga as long as buhay pagka pwede pagyud ka mo apas nako. Amen? Pwede pagyud ka maning kamot. Pwede pa nimo usbon ng imong mga pamatasan, usbon ng imong mga pamaagi, usbon ng imong pagkinabuhi. Mutapon ka sa kwa, Jesus says. Because those whom I love, I discipline. Put pasabot nga bisag ingon ato tong taga Laodicean church, gihigugma kay sila sa Ginoo. Sama pud sa tuwa, if we are a Laodicean church member, kind of member, Jesus loves us. That He would want us to rebuke and to be disciplined. Gihigugma kay ka sa Ginoo igsuon. Sa tinuod lang. So niya na siya, those whom I love and rebuke and discipline. So be earnest and repent. Wala si earnest diri. Be earnest and repent. Asa tinguha o paghinulsol. Ingon si Jesus, Lord, I repent for being a lukewarm kind of Christian. There's no such thing as lukewarm Christian. Lukewarm kind of Christian. Kristohanon pero lukewarm ang pamati sa laing tawo. Kristohanon nga wala ragyod para niya nga maimperno ang iyang pamilya, maimperno ang iyang igsoon, maimperno ang mama ug papa. Basta kay ako luwas ako, bahala na mo. Ingon na nga klase nga pagkakristohanon. Amen? Akong asawa, nana siya testimony nga balik-balik igsuon. O balik-balik ko na akong i-share sa inyo ha. Wa ko na nanghid niya, bahala ka dara. Bugoy kayo. Kaniadto, nana siya barkada, dili pa na siya saved person, di pa siya saved, nana siya barkada sa ilaha nga, kanang buguyon. Katunog mga butang nga dili maayo. Pagka-save na niya sa MSU, pag uli niya, na-found out niya nga anak ni pastor. Ana siya. Ug namatay ko bago ko nakailas Ginoo. Kuyog yuta. Nagkuyog patag panghilabot og butang tapos wag gyud ko nimo ingni about ni Kristo. Ama, sige kawat ninyo sa warehouse gani.
Pero kuyog mo. Bandana. Panyo ragot. Pero dili binuhatan sa Kristohanon. Anak ko pastor, pagka-save niya, gisingil yun niya, ug namatay ko, wadyo ka maingon sa kuwa. Imagine ni mo church, ang imong kaila, imong igsoon mo ingon sa imuha. Asa man ka, nga nung man ka nagsulti sa kuwa nga pwede di ko maimperno ato. Amen? Di would na siya fair. May lang ta kay nakaunata nga nakadungog sa pulong, pero how about them? So karon pa lang daan, we become intentional people. Be an intentional ambassador. Ingnay mo katapad, be an intentional ambassador. Another thing, na ako'y, bago ko dibalik sa Facebook, actually, nihawa ko Facebook, nag-uninstall ko Facebook na ako for so many weeks na ang nilabay. Because gitoksikan ko sa Facebook, di ko ka-focus sa pulong sa Ginoo. So nag-remove ko Facebook. The other day, nagbalik ko install. Ni pop up nga add friend. Ni pop up nga add friend. Kailaman ko ani kudugay na kayo ni siya nga nag-Facebook ba? I-message na ko, uy, congrats! After so many years, nibalik na kag-Facebook. Niya na siya. It's time to be intentional. Wala ko kasabot, say pasabot niya. Pero ang ingon niya, it's time to be intentional. Kita igsoon, how many years do we have to wait to be intentional people? Be an intentional ambassador. Amen? Imagine mo, ambassador sa Pilipinas, niadto ka ng international convention. Ang purpose sa ambassador dito, i-present sa kung unsay kanindot sa iyang nasod. Amen ba? Imagine mo, tapos siya nga naglingkod sa iyang table na nakabutang dia, ambassador of the Philippines. And then, naimudol dito, excuse me, sir, what can your country offer? Mutubag ra ka, I do not know. I haven't been there. Wala ba ko kaadto pa dito? Wala ba ko kabalog unsay nindot dito? Imagine mo, ambassador ka, you do not know what's good from the place where you came from. Just because you do not know what that place is, because you do not have that relationship with the person who can bring you there. Hello? So, karon pa lang daan, makigrelasyon tag-insakto sa Ginoo. Talk to Him. Pastor, di man ko kadungog niya, Pastor. Di ba naghatag mig kanang images, illustration, unsaon mo makig-appointment sa Ginoo? Kuha sayo sa buntag, kuha mo bangko, kuha kag bangko, lingkod ka dara, pakig-istorya sa Ginoo. Lord, mao gini akong ginabati karon. Dagang kay tag-examples ginagamit ana para kamo makaton, maki-communicate sa Dios. Kung dili ka ganahan atong bangkok, inig bakod nimo sa imong katre, luhod sa Ginoo, makikistorya sa Ginoo. Amen. Do your best effort to reach out to God. Because gibuhat na niya ang iyang part, gipadala ang iyang pugtong anak para maluwas ta. Now, keeping that connection is our part. To make that connection steady and stable. Na sa imo, kung mutapon yung ka sa Ginoo o dili. Unang karon palang daan, i-rebuke na nato ang atong kaugalingon for being a lukewarm person and be an intentional ambassadors of God's word, of God's kingdom. Mapaasa magtadalaon. Amen? See, that even in lukewarm state, igsoon estado sa pagka-lukewarm, Jesus still loves you. Gihigugma kay ka sa Ginoo. Now, in verse 20, last na lang, here I am, I stand at the door and knock, ingon si Jesus.
If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. So kaniadto pa, nagpanuktok si Kristo. Himang kana, natadri sa sulod sa simbahan, tapos si Kristo tuwa day dito sa gawas, wala abrihi ang pultahan. Unsay dating nato, nagasimba ta in religious ways, apart from Jesus. So kita palang daan, we open the door for Jesus atong kasing-kasing. Abrihi ang Ginoo sa imong kasing-kasing igsuon. Allow Him to change you, to change your perspective, to change ang imong pagmatasan, to change ang imong salabutan, to change every aspect sa imong kinabuhi. Because once nga moabri kag pultahan, He says, I will come and dine with that person. Amen? Jesus is knocking on the door of the church, not just the hearts of the unbelievers. He was left on the outside of His own church in Laodicea because they thought they didn't need Him. Sad kaayo, no? May na lang magrasyahon kayo ang Ginoo. Gihatagan sila chance to repent because God and Jesus is always available to accept them. Amen? As a church, as an ambassadors of Christ, we cannot afford there's a single soul inside the church that does not know the place he or she is representing. Amen ba? Di mo sugot ana igsoon nga sayang kayo nga naa ka nagasimba diri. But ang imong mindset, ang imong kasing-kasing puno gihapon sa pangkalibutan nung butang that you do not know the way going to heaven. Katultol ka sa dalan padulong sa simbahan, but the way going to heaven you do not know. Unsay ingon ni Jesus, John 14:6? Anyone? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. It is Jesus all along. Si Kristo ra gyud ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Without Jesus, we are nothing. So God loves us that He poured His love into our hearts that we may experience a glimpse of heaven, a glimpse of the place of our destiny, igsoon. The last thing is Romans chapter 5 verse 5. And hope does not put us to shame. Ayaw ka balaka, dili ka mapaulawan ana nga hope nimo. Kanang imong pagtuo nga gibutang nimo kang Kristo, ayaw ka balaka kay dili ka maulawan ana. Ang imong pag-share diya sa lang tao kung unsa ang kinabuhi nga naa kang Kristo, dili ka maulawan ana. Hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts. Gibutang, giyabo, gitunol sa Ginoo, gibubo sa Ginoo, sa imong kasing-kasing ang iyang gugma, pinaagi sa balaang Espiritu nga iyang gihatag kanimo. Let's all close our eyes. Let's pray. Kabalo mo, church. If you would think about it, ang Revelation chapter 3 verse 20 nga nagaingon, here I am, the door of your heart knocking. Church, every single day, if you think about it, God is waiting for you to give the response nga ikaw, ginatawag niya, nagapanuktok siya sa imong pultahan. Nakabrihi ko. Nakakapuni. Pero kita busy kay ta. Dagang kay ta gikabalakan, dagang kay ta wala sa panimalay. Busy ta sa trabaho, and Jesus keeps knocking at the door. Nakabrihi ko. Every single day, He is wanting to be with you, son. And He is wanting to be with you as always. Let's prioritize Jesus. Jesus. Only Jesus. Hallelujah.
Father God, we pray that your message today, Lord God, will never go to waste, Ginoo. Nga dili masayang ang imong pulong karon, Lord God, sa akong kinabuhi. That we will remember that we are ambassadors of a heavenly nation, full of people who have hopes, have real relationship with you. I pray, God, nga matagusa ka na mo, Lord God, mas dasig karon, nga muwali, musangyaw, mupakita, mo testify sa kung unsa ka kamaayo. Ngadto, Lord God, at tumingadto, ula ka umingadto sa mga taong wa pa kailan nimo. Amo, Lord, buhaton ang tanan para sila makadungog sa maayong balita ug sa paglaom, our blessed hope, the return of our Lord and God Jesus Christ. We bless your name, Lord, in Jesus' name. Let's all stand. Hallelujah. Let's worship the Lord. Sing a love song. Hallelujah. Yes, Lord. I sing. I want to love you like I used to do. The kind of love that I had the first time I found you. I'm so tired of living on my own. Bring me back to the times where my love for you is strong. To worship and to honor you is all I wanna do. Although many times my heart may seem so untrue, Jesus, touch me again with your love that never ends. And even when my life is through, I'd stay in love with you. I want to serve you like I used to do. I give up everything just to be with you. I'm so tired of living on my own. Bring me back to the times where my love for you is strong. To worship and to honor you is all I wanna do. Although many times my heart may seem so untrue, Jesus, touch me again with your love that never ends. And even when my life is through, I'd stay in love with you. Amen. Father, may always, God, stay lighted our candles, to bring light, Lord, to be that salt, not to be a lukewarm Christian, but nagkalayo, nagsiga, Ginoo, ng mga anak nimo. I pray, Lord, for everyone, kaming tanan, Lord God, will be neither hot nor cold. Dili mi may anak, Lord, but always nga magmainiton, Lord God, diha sa imo, Ginoo. Hallelujah. And Father,
Salamat kayo. Salamat sa imong grasya, Lord God. Ingon pa ang Revelation chapter 4, verse 19, that those He loves, iyahang ginadisiplina. Amen. And kato nga mga pagdisiplina sa Ginoo is isa to sila nga mga way ni Lord aron ta magmainiton diha sa iya. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Give you the glory, God. In Jesus' name we pray. Amen. You may take your seat. Okay. Okay, praise the Lord. Can someone remind na blessed today? Say amen if you are, and if you do. Amen. Nice ka itong kanang patrivia ni Pastor Janry sa Mariapolis ug sa Colosseum. Okay. So karon, let's give to the Lord His tithes and offering joyfully. Ako mong ginaahang igsoon with all of our hearts. Let's give to Him His tithes and our offering as we sing Hatag. Magmatino na sa paghatag sa ikanapulo, magahalang buhaton ta kini, buhaton ta kini, ang pagatagan sikreto kini sa panalangin, maabli ang tapuanan sa langit, sa langit. Hey, 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 igabubo ang padagan ng panalangin. Buhaton ta kini, 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 uban sa kalipay. Let's pray. Hallelujah. Lord, thank you so much for this tithes and offering before us. We pray in the mighty name of Jesus, imog yung hamiling dugo, mag-protect every single cent of it. Lord, each will be spent, for your kingdom works, for the missionary needs, Lord God, and your church here in GSD Ghost. We pray this be multiplied, Lord, 1,000-fold. And even we decree and declare, sa matag pamilya, Lord, sa matag bulsa ug lamisa represented here today, overflow. Overflow that overcomes in the name of Jesus. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Let's go to our birthday celebrants today until Saturday. Murag na. Okay, kinsa man.